once again, mga minamahal. Tayo pinagpanyaya na makinig sa banal na salita. Kaya, Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagkapaliwanag. Sa araw na ito ating pong pag-usapan ang patungkol sa bitay or death penalty. Ngayon, may pakikinggan no tayo muna no para malaman natin kung ano ba talaga. May bitay ba talaga o wala? Tingnan natin ngayon ating pag-aralan. Brother Eddie, bakit ho kayo sangayon naman sa CBCP? Pagka kasi in-impose natin yung death penalty, Mr. Attorney po, no? Malalabag ito sinabi ni Jesus Christ. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. Give a criminal a chance to be filthy still. So, ito po yun. Siya, hindi ba rin Ayan, pinutol ko muna no para sagutin natin ang kanyang tanong ni Attorney Puno no kay Brother Eli. Kasi ang sabi niya, ang tanong sa kanya, bakit sumasang-ayon ka sa Katoliko no na ayaw ng death penalty. Ayan, kaya ang sagot niya, kasi kung i-impose natin ang death penalty, malalabag ang sinabi ni Jesus Christ. Saan kayo mabasa yun, no? Malalabag, sabi niya, no? Yung aral ni Jesus. So, malabo yun, no? Kasi malalabag daw, sabi niya. Tapos, nagbasa siya sa 2 Peter, chapter 2, verse 9, yun ang binasa niya. Basahin natin, kayo na lang makinig ulit ng kanyang record, no? Kasasabi lang niya. Siya binasa niya sa 2 Peter, wala sa nagbigay ng verse, no? Kaya binigay natin para mabasa nyo rin dyan, no? Sa 2 Peter chapter 2, verse 9. Ang mabasa natin, ang sabi niya, kasi English ang binasa niya, no? English sabi niya. Pero basahin natin sa Tagalog. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Yun ang sabi niya, at maglaan ng mga di matuwid. Kaya dapat daw ilaan yun. Ibasa ito sa English. Kasi English yung kanyang binasa. Kaya 1 Peter chapter 2 verse 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Dapat i-reserve yan sila. Kaya dapat manatili silang ganun. At saka i-correct. Dapat daw hindi bitayin. I-reserve. Yun ang sabi ni brother. Kaya dapat diniretso niya sa verse 2 Peter chapter 2 verse 12. Dapat sa 12. Basa dito sa English sa 12. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire. Hindi ito. Ayan, sorry. Sa 2 Peter chapter 2 verse 12. Kasi 9 ang binasa niya So 12. But this as natural brought best, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption. Basahin natin sa Tagalog. Kasi yung binasa ni brother, 2 Peter chapter 2 verse 9. So, idiretso natin basahin natin ulit, no, ang kanyang binasihan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim, dapat nung ilaan sila, ang mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan. Kaya dapat hindi daw bitayin, ilaan para sa kanya. Sabi niya, at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Pero binasa naman sa 12 lundag sa 12. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na pinanganak na talagang mga hayop. Talagang mga hayop. Anong gawin sa mga hayop na to? Talagang mga hayop. Upang hulihin. Tapos hulihin, anong gagawin sa kanila? At lipulin, i-destroy. Kasi talagang mga hayop ang mga yan Kaya hulihin at lipulin na nagsisialipusta
sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Kaya i-destroy yun sila. Yan. Kaya hindi malalabag. Ano ba to si brother? Hindi malalabag ang utos ni Kristo. Kasi pag nakabasa siya, hindi dinidiretso eh. Dapat idiretso niya na para hindi malabag yung utos na yon. Yon, i-destroy sila kasi talagang mga hayop. Yon. Yon. Pero mamaya baka maya sabihin mo ako na yung nag-i-impose. Mamaya ng konti pa no, hanggang doon sa matapos. Sandali lang ha. Okay. O patuloy natin si brother. Let him go to the extremes of his criminality. Katapos, let us wait for the coming of Christ, because he says here, and behold, I come quickly, and my reward is with me. So sa tingin ho ninyo talaga, under no circumstances should the death penalty ever be allowed? Because you can imprison a criminal under our correctional institution. Kaya nga ang tawag correctional eh. Okay. Paano ka pa magkukorek pagka pinatay mo na yung You cited the passage. Let me cite some Old Testament passages also. From Genesis 9, paragraphs 4 to 6. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. And also from Numbers, chapter 35, paragraph 27. And the revenger of blood kill the slave, he shall not be guilty of blood. Yes. So, does not that also indicate that in the Bible, pwede rin ang death penalty? Pwede during the time of Moses, during a theocratic form of government. Because the theocratic form of government, during the time of Moses, it is God who hands the death penalty. Walang nakahukom na crooked nun. Yan, ang dati pa daw yun, sa Old Testament. Pero sa New Testament, wala na. Paano binasa natin, kababasa lang natin, no? Yung 2 Peter chapter 2, verse 12, na talagang mga hayop na yung mga yan, no? Kaya, i-destroy na sila, hulihin at i-destroy. Aral ni Kristo yan. New Testament na yan, hindi lang to ang Genesis chapter 9, verse 6, at saka sa Bilang, chapter 35, verse 16, Lundag chapter 27. Bitayin ang mga yan. Kag hindi ka maging guilty sa kanilang mga dugo. Kasi sabi niya, dati daw, no, walang hukom na mga krok noon. Kasi sabi lang niya, walang mga liko. Kaso, ibang ano na yan, no? Ibang usapan na to. O ibang usapan na yan, no? Yung mga judges na mga krok. Kasi pag liko na yung mga leader nila, yung judge, pinapasakop naman sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. No? Pero bigyan natin ng example. Kasi baka maya sabihin mo example. O, kayo na lang magbasa dyan. No? Kaya babasa mo sa Judges chapter 4 verse 4. No? Si Deborah, babae. No? Yun ang judge nung panahon na yun. Kaso lang, pag binasa mo sa Isaiah chapter 3 verse 12, no? Pag ang babae, iliko ka niyan eh. No? I-destroy. Basahin natin dapat ibang kaso lang sinabi niya dati daw walang krok. Bigyan ko ng sample, no? Isa lang kasi susunod na lang natin pag-usapan ulit yan. No? Pag-usapan natin yan ulit. Pero isa lang muna, no? Kasi patungkol tayo sa death penalty. Kaya ang sabi nga lang niya na walang krok, no? Walang liko na judge noon. Ayan, basahin natin. Sa Judges chapter 4 verse bilisan ko lang to kasi doon tayo sa death penalty. Chapter 4 verse 4. Ang sabi dito, and Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, she judged Israel at that time. Yan, siya naging judge, no? In ganyang time. Kaso lang, sabi sa Isaiah chapter 3 verse 12, pag ang babae na ang maging puno, ayan, no, tingnan mo, krok yan eh. As for my people ng Panginoon to Panginoon to, people ng Panginoon to. Children are their oppressors, and the woman rule over them. Kasi pag judge na yan siya na magpuno niyan. No? And woman rule over them. Paano kung ang babae na ang maging judge? O my people, they which lead thee, cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Yan. Liko na yan. Kaya nga pinapasakop sila Pag babae na, pag nagkaroon na sila ng
malayo na sila ang puso nila sa Diyos, pinapasakop sila sa kanilang mga kalaban. Kaya isa yan na ang babae. No, kaya mayroong krok na hukom. Pero sinabi niya gano'n, no? Sinabi niya na walang krok noon na judge. Kaya, ito, patuloy natin. Actually daw, nung araw, medyo panig ako dyan sa death penalty. Pero dahil doon sa programa ko, nakapanood yung mga nasa maximum security ng Muntinlupa. Paano naman yan? Dati, sabi niya, dati, medyo panig ako dyan sa death penalty. Dati pala, panig siya sa death penalty. Ngayon naman, hindi naman siya panig. Dahil doon sa programa niya, paano ko napakinggan niya naman ito? Kung buhay pa siya, halimbawa, ano naman siya sa bitay. Bitay na naman siya. O, dahil pang ganyan ito, no? At saka sa members niya, tinutukoy ko, no? Kasi wala na siya. Pwedeng aral niya, nandyan pa. Paano kaya yan? Dati bitay ka, ngayon wala ka namang bitay. Tapos ngayon, kung halimbawa, napag-aralan na naman natin, bitay ka na naman. Yan, patuloy. Well, we have now 27 members in the maximum security. Matthew 5:17 to 20. He did not come to change or abrogate the law. What law? Well, the law of the Old Testament, siguro. No, he will fulfill the law that is for him, according to Jesus Christ. Okay. But the law for people, halimbawa, yung sinabi niya sa 8:13 of the book of Hebrews, nung sabihin niya ang isang bagong tipan, niluma niya ang una. That's why merong Old and New Testament. So you're saying that the argument is being with the Old and the New Testament. Yes, The Old Testament, no question. At Ananiah and Poraniah, 2 for 2. Yes, that's for So the New Testament, well, love your enemies. is the law. It's the law of love. Okay, let's get in this question. O bakit sinabi niya na niluma niya yun? No? Niluma niya yung death penalty. Kababasa lang natin sa 2 Peter chapter 2 verse 12. New Testament yun. Ayun, no? So sabihin mo, love, no? Law of love. Kaya hindi dapat bitayin. Kaso lang utos yun eh. No? Aral yun. Oo, ng Panginoon. New Testament yan. Kaya hindi pwedeng maluma yan. No? Kaya sino ba dapat ang mag-impose ito? No? Mag-impose nito. No? Na may death penalty talaga. No, siya? Ako? Sino ba talaga? Sino ba talaga ang mag-i-impose ng death penalty? Ayun, no? Ang konklusyon. Kaya nga, no? Basahin ko ulit. Sino ang mag-impose ng death penalty? Ako? Ikaw? Sino? Si brother? Sino ba talaga? Ayun. Mabasa tayo sa Roma chapter 13 verse 1 to 3. Ayun. Sa Roma chapter 13, verse 1 to 3. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Yan, mula sa Diyos ang mga kapangyarihan, no? Ang presidente. Yan. At ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsalangsang ay magsistanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi gilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ayan. Kaya magpasakop tayong lahat sa presidente. Kaya kung i-impose ng presidente ang death penalty, wala na tayong magagawa doon. Yun, magpasakop tayo doon sa kanya. Ayun. Kaya siya ang mag-ano nun eh. Kung gusto niya, mayroon, yun, pwede. Pero pag sinabi niya ayaw niya, wala naman tayong magawa eh. Kaya nasa kanya yun. No? Pero may aral talaga sa Biblia. Yun. Basta sa Biblia, may aral talaga na mayroong death penalty. Ayon sa Biblia. Hindi kay brother nila sabi niya, ang sabi niya, dati, naniwala ako sa bitay, sa death penalty. Ngayon, wala na ako, hindi na ako naniniwala. Ano kaya yun? No? Kaya yung ating konklusyon, no? Yung konklusyon natin tungkol dito sa death penalty ay depende yan sa presidente kung i-impose siya sa kanyang panunungkulan, mayroong death penalty. Kung wala rin tayong magagawa dahil sa kanyang pagpili sa kanya ng Panginoon, no? Kasi ang Diyos din ang nagpili sa kanya eh. Yan, no? Ang sinabi sa Deuteronomy chapter 17, verse 15, no? God choose. Yan. Sa 1 Samuel chapter 8, verse 18 to 20, man choose. Kaya sa mga
kapangyarihan, ang Diyos talaga ang pumili sa Kanya. Yan, ang Diyos talagang pumili sa Kanya. Kaya, yun ang konklusyon, no? Na magpasakop tayo sa presidente. Kung mayroon man o wala, basta ang importante, ang nalalaman natin dito sa Biblia, mayroon talagang death penalty. Salamat sa Panginoon, ha? Kaya hindi naman yung mayroon, wala. Ayun. Thank you, Lord. Praise God. For the Lord Jesus Christ, the Lord is your Savior. God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.